So hello po, magandang gabi sa bawat isa po. So today is December 12 and Tuesday. This is the fourth night of our Sambang Gabi. Almost halfway na ng ating Sambang Gabi. So ilang gabi na po yung lumipas. At alam ko po, marami po tayong natutunan, naranasan po natin ng Panginoon. At habang tumatagal po sa atin pong pag-attend sa Sambang Gabi, mas nakikilala po natin ang Panginoon. Kung paano po siya tumawag po ng tao, kung paano po siya mahabag, kung paano po siya magmahal, kung paano po siya magbago ng buhay, at kung paano po kaya niya pong gamitin yung isang tao, o kahit sino pa man, para po sa ikararangal po ng kanya pong pangalan. Ano man po yung nakaraan. Sapagat ang Panginoon po itakila, siya po tumitingin po sa puso po ng isang tao. So, kaya po ngayong gabi, wala na pong dahilan para po hindi natin ihayag po yung kanya pong pangalan. Dapat unstoppable po tayo sa pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon ngayong gabi. Sa bawat sambahan sa Nayon, sa bawat village, sa bawat Avenue Village, palakpakan po natin ang Panginoon, ang Panginoong Jesus. Siya po yung ating itanghal, siya po yung ating parangalan, purihin. Panayat mo kamay na humahaplo
kita maranasan. Kaya ako'y lumalapit, nagsusuko ng aking buhay. Panginoon, nais kitang maranasan. Kaya ako'y lumalapit, nagsusuko ng aking buhay. O Panginoon, Ikaw ang hangat ng puso ko, ang maranasan ka ay sapat na. O Panginoon, mahal kita. Panginoon, nais kita maranasan. Kaya ako'y lumalapit, nagsusuko ng aking buhay. O Panginoon, Ikaw ang hangat ng puso ko, ang maranasan ka ay sapat na. O Panginoon, mahal kita. Wala ako magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Ang kalapitan sa'yo ay kabutihan ko. O Panginoon, ako ay dinggin mo. O Panginoon, Ikaw ang hangat ng puso ko, ang maranasan ka ay sapat na. O Panginoon, Ikaw ang hangat ng puso ko, ang maranasan ka ay sapat na. O Panginoon, O Panginoon, O Panginoon, mahal kita. Dito sa puso ko, aking nilaan para lamang sa'yo. Ang tanging nais ko ay sambitin ito, iaalay pagsamba ko. Ikaw ang tanging kailangan ko.
Ang aking paghinga ay hawak mo. Sasambahin kita bubuhay ko. Oh Jesus, sumasamba sa'yo. Kaya't lumalapit sa iyong harapan, tuhod ay lumuluhod, ika'y aawitan. Turuan mo akong magpuri sa iyo. Pagsamba ko'y maging totoo. Ikaw ang tanging kailangan ko. Ang ilaw ng aking mata sa paglakad ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ang aking paghinga ay hawak mo. Sasambahin kita bubuhay ko. Sa buhay ko'y papupurihan, itataas ang iyong pangalan. Itatanghal ko ay ikaw lamang. Ikaw ang tanging kailangan ko. Ang ilaw ng aking mata sa paglakad ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ang aking paghinga ay hawak mo. Sasambahin kita bubuhay ko. Ikaw ang tanging kailangan ko. Ang ilaw ng aking mata sa paglakad ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ang aking paghinga ay hawak mo. Sasambahin kita bubuhay ko. Oh Jesus, sumasamba sa'yo. Oh Jesus, sumasamba sa'yo. Sinasamba ka namin, Panginoon. Binupuri, tinatanghal, iluluwalhati, Panginoon. Tinatakila sapagkat kay Diyos na banal, kay Diyos na walang hanggan, kay Diyos na mahabagin at maibigin, kay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Salamat po sa iyo lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos. Amen. Amen. So yan po, magandang gabi po sa ating pong lahat. Salamat po sa Panginoon dahil nandito po tayong muli sa atin nung sambang gabi. Ang bilis po ng taon. At isang pribilehyo po sa gawain po ng Panginoon na tayo ay taon-taon magkaroon ng ganitong gawain. At wala po akong ibang panalangin sa bawat isa kundi matapos po natin itong pong atin hong sambang gabi ng buo. Matapos at meron tayong daladala na matutunan sa buhay, sa salita ng Diyos. Ngayon pong ika-4 na gabi ng atin hong sambang gabi, hayaan nyo na pag-aralan natin ang isa sa buhay ng nakarakter ng Biblia kung saan talaga naman pong hahangaan natin at
magiging inspirasyon ho natin as a disciple of God, as follower of Jesus, as follower of the light. So bago tayo mag-start, bago natin ho siya kilalanin, inaanyayahan ko ang bawat isa na tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin, tayo po ay lumapit sa Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po aming Ama na banal, kayo po na nagbibigay ho ng kalakasan sa amin, O Diyos. Nagbibigay ng katatagan. Kayo po na dahilan kung bakit po kami, Panginoon, ay unstoppable. Salamat po. Dahil kami po, Panginoon, ay muling dinala nyo rito upang kami ho ay makatagpo po kayo, maranasan po kayo, at matuto ho sa iyo pong mga salita. Ang lahat po ng nakikinig, ang lahat po ng naririto ngayong gabi, Panginoon, ay kausapin nyo ho ng personal. At hayaan nyo ho na sila po, Panginoon, ay mag-dwell sa iyong presensya. Magkaroon ho ng kirot ho sa loob ang mga salita mo, O Diyos, magkaroon po ng kapangyarihan na mabago ang mga buhay ng bawat isa. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Actually ho, hindi ho ako dapat makakapagturo po ngayon. Kasi sobrang lungkot ko ho. Dahil hiwalay na ho ang Katniel. Merong talagang nagkaroon ho ng grabe ho ang ingay ho ng social media. Sa hiwalayan ho ni Catherine at ni Daniel. Pero meron pang hong nanay na umiyak alam ko. Kasi 11 years daw ho. Sinayang. Tinalo ho yung sinasabi ni coach na 5 years. Itatapon mo na lang. Yun ho ang pag-ibig ho ng tao, bulok ho ang atin ng puso. Pero matututunan ho natin, makikita ho natin, na ang hanapin mo hong pag-ibig ay pag-ibig ho ng Diyos. At kailanman, hindi ka ho mabibigo sa pagmamahal sa Panginoon. Pero hindi ho yan ang ating pag-aaralan ngayon. At tungkol ho ito sa pananampalataya. Pananampalataya ho ni Daniel. At ang title po ng atin pong pag-aaralan ho ay sa book ho, syempre, ng Daniel, From Exile to Excellence. The Inspiring Story of Daniel. Alam nyo, binasa ko ho ito, talagang laki ho ng epekto ho sa akin. Laki ho nung parang apoy na binigay ho ng kwento ho ni Daniel pagdating ho sa pananampalataya. Kung paano ho nanindigan, kung paano po nanampalataya itong si Daniel. Sabi po dito sa aklat ho ng Daniel 1, si Daniel ang kanyang mga kaibigan, na 3 taon ng paghahari ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito'y dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Iniutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng mga Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Ayan ho, tuturuan din sila ng mga wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Inuutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili
ay sina Daniel, Hananias, Misael, at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Huda. Sa paghahari ni Haring Joachim na sa Huda, ito po ay nakubkob, nasakop po ng Babylonia ni Haring Nebuchadnezzar. Alam niyo po itong pangyayari ito ay naprophesy na po ni Propeta Jeremias na ang Huda po ay darating yung araw na siya ay pahintulutan ng Diyos na masakop. At ito na nga po, kinubkob po ng Babylonia at kinuha ho yung mga ari-arian, lahat. Yung mga bagay na kasangkapan sa templo, dinala ni Nebuchadnezzar para dun sa kanyang templo sa mga Diyos-Diyosan. Nilagay doon at iniutos po, sabi po doon iniutos kay Aspinas sa kanyang isang opisyal, sabi niya, pumili ka ng mga maharlika, di ba, yung mga may kaya, mga mayayaman, pumili ka ng mga kabataan ng mga Israelita na matatalino, di ba, matipuno, magaganda ang katawan. Pumili ka. At sasanayin para sa paglilingkod sa hari. So, ang nakuha po dyan, sino po? Yung binanggit ko kanina, si Daniel, at yun kanyang tatlong kaibigan, si Misael, si Azarias, sila yung kinuha ni Aspinas para ma-train. Si Hananias, si Misael, si Azarias. Actually, 5 sila eh. Meron po isa, si Mikael. Nandito, hindi biro lang, hindi, 4 lang 4 sila na binanggit po doon na kinuha para i-train. At nandun na nga po, sabi doon, eto yung ginawa. Tuturuan sila ng wikang Babylonia, tuturuan sila sa panitikan, tuturo sa kanila lahat. Sabi yung mga makikisig, matatalino, madaling turuan, piliin mo kasi ito yung i-input. Meron indoctrination sa kanila. At ang nangyari po, eto na sabi doon, ang order ng hari, ituturo natin lahat, then yung pagkain ko, ibibigay nyo sa kanila. Diba yun At ito yung response ni Daniel, doon sa verse 8, ngunit pinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak galing sa hari. Ito si Daniel, nung sila kinuha around 14 years old, mga talubataho. Pero nyo, kinuha sila sa kanilang lugar, then dinala sa malayong lugar kung saan sila ay, di ba, hindi naman sila doon, hindi yun ang kanilang tirahan. Naranasan nyo na yun, na nandun kayo sa isang lugar na hindi komportable, malamang hindi kayo mapapakali. Di ba, meron sa inyong loob hindi ako komportable, parang ayaw ko na, gusto ko nang umuwi. At yung sitwasyon sa ganito pong edad, etong sina Daniel ay kinuha ng Babylonia, nilayo sa magulang, nilagay doon sa kaharian, 3 taon po, sasanayin po sila. Alam nyo, nilagay dyan sasanayin, di ba, tuturuan. Pero ang totoo meron papalitan, meron aalisin sa kanila. Kaya sila nilagay po doon sa kaharian. So sabi po dito, pinasya ni Daniel na hindi niya durungisan. Kasi bakit ganon? Alam niyo, yung pagkain ng hari, yung mga alay sa Diyos-Diyosan eh. Itong si Daniel, alam niyo, hindi naman sila tinuring na alipin na alila, nakakawawain. Imagine niyo, parang silang prinsipe sukatin mo, di ba? Sukatin mo na yung pagkain ng hari, i-offer sa'yo para kainin. Di ba, pagkain na ng hari yun, tiyak hindi questionable na talagang masarap yun.
Pero si Daniel, ho, sabi ho doon, pinasya niya na hindi dungisan. Kabataan ho ito. Di ba? Bata pa ho ito si Daniel that time. Kaya ho, ayaw niya ho kumain. Ano mo, biruin niyo ho yun, hari ho nag-utos. Sabi nga ho, pag utos niyang hari, hindi pwedeng mabali. Kaya nga ho ang natakot, ito pong si Ashpenaz. Diba? Kaya ho si Ashpenaz po yung natakot. Kasi parang sabi niya, ako yung malalagot sa hari kung hindi kayo susunod sa akin. So nagkaroon po ng pakikipagkasundo si Daniel kay Ashpenaz. Sabi niya, hindi ako kakain ng pagkain ng hari. Ito yung gawin natin. Kaya pinakausap niya kay Ashpenaz na wag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Ashpenaz. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglalaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo. So kabataan ho. Sabi niya, baka ma-question ako ng hari. Bakit itong mga to payatot? Bakit itong mga to dugyot? Yung ibang kabataan, bakit ang matitipuno? Maayos, clear skin. So yun ho yung takot ni Ashpenaz. Pero alam, niloob ho ng Diyos na mapakiusapan ni Daniel, na wag mo na kaming pakainin yan. Sabi ho ni Daniel, ganito gawin natin. Wag mo na kaming bigyan ng pagkain ng hari. Sabi nila, dumahil dito lumapit sa Daniel, sa bantay na pinagkakatiwalaan ni Ashpenaz na nangangalaga sa kanya at sa 3 niyang kaibigan. Pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw, gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaing binigay ng hari. At gawin ninyo sa amin ang nararapat. So, yan ho, po. So, tingnan natin, ganito po, mag-experiment tayo. Hindi kami kakain ng binibigay ng hari na pagkain at inumin. Ibigay nyo yan doon sa mga ibang kabataan na nakasama namin dito. Basta kami, hindi kami magko-compromise dyan. Kasi ito si Daniel, hindi ho siya nag-compromise eh. Nanindigan ho siya kasi alam niya ho na yun hong pagkain nung yon ay labag sa kautusan ho ng Diyos. Sabi ho doon, hindi niya ho tinungisan. Hindi ho nito kabataan ho. Nasaan po yung mga kabataan natin? Kumusta ho tayo? Ano yung pinapakipaglaban ho nyo ngayon? Kaya nga, pag binasa ho natin yung Hall of Faith, di ba, sa mga basketball ho, sa mga may mga tinatawag hong mga Hall of Fame. Ito, Hall of Faith, kung meron daw tayo titingnan, na mga example na nanindigan, lumakad ho, sa pananampalataya, ito na ho, itong mga tao pong ito. Kabataan po, sinuway ang hari. Dahil sa Diyos, hindi ho natakot. Alam nyo, hindi nyo iniisip yung, paano ba ako makakauwi? Namimiss ko na yung magulang ko, namimiss ko na yung tatay at nanay ko. Di naman ako nakakapag-TikTok dito. Grabe ho itong si Daniel eh. Tumayo siya, nanindigan siya. Sabi niya kay Ashpenaz, doon sa tagapamahala sa pagpapakain, experiment tayo, 10 araw lang muna, tingnan natin. Hindi kami kakain. Titingnan natin kung sinong mas malusog, sinong mas maganda ang kutis. At pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa sa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. So yan na ho yung resulta. 3 years ho yun. Diba? Kaya gulay at tubig na lang ang binigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito,
Binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Grabe ho, yung kakayanan ho nila. Grabe ho yung pagsama ho ng Diyos sa kanila. Pero grabe din naman, hindi ho matawharan ho eh. Yung dito pa lang ho eh, pero inyo ho yun. Pagkain lang ho ito. Nitikim, hindi ho. Patikman ko nga kung betchin o magic sarap ang inano dito, ang ibinurbor. Hindi ho ganun si Daniel eh. Nanindigan ho siya na kahit tikim, hindi ho titikim. Dahil alam niya ho, nakasalanan sa Diyos kung gagawin niya po yun. Alam niya po yung identity niya. Alam niya ho kung sino siya. Kumusta ho tayo, ano ho? Kumusta ho yung pagiging Kristiyano po natin? Alam po ba natin? Alam mo, natatanong ba, Kristiyano pa ba yung aking pamumuhay? Si Daniel, ho, ano po, yung kanyang mga kaibigan, ano ho, hindi ho sila natakot na sumuway ho sa hari. Kaya grabe ho yung pabor ho sa kanila ho ng Diyos. Diba, binigyan ho sila ng mga kakayanan, higit ho dun sa ibang kabataan. Pagkaraan ng 3 taon, na tinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspinas ay iniharap niya kay Haring Nebukadnezar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay si Daniel, Hananias, Misael at Azarias. Kaya't naging lingkod sila ng hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa sa mga salamangkero at mga engkantador ng kaharian. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. Grabe yun, ano ho? Alam nyo, kahit po yung si Jehoiakim, ano po, na hari ng Huda, na compromise po siya eh. Pero itong sina Daniel, kabataan ho. Talagang kabataan ho. Ni hindi pa ho sila young adult, pero grabe ho yung kanilang pananampalataya ho sa Diyos. Sabi po ni Hudson Taylor, if we are faithful to God in little things, we shall gain experience and strength that will be helpful to us in the more serious trials of life. Ano po, kung tayo daw po ay tapat sa Diyos sa maliliit na bagay, magkakaroon tayo ng karanasan at lakas na makakatulong sa atin sa mas mabibigat na pagsubok sa buhay. Yan ho yung pananampalataya. Yan ho si Daniel, ano? Kung tayo po ay tapat po sa Diyos sa maliliit na bagay, sabi nga po doon, ano, kung ikaw ay umiinom, kumakain man, gawin mo ito sa ikararangal ng Diyos. Si Daniel ho, kahit sa pagkain, simpleng pagkain, ginawa niya ho sa ikararangal ho ng Diyos na hindi ho kumain, magpa-impluwensya sa gusto ho ng hari. Ano, kung tayo ho ay tapat sa maliliit na bagay sa atin ng pananampalataya, ano, darating ho yung time yung maliit na bagay ho yan ng pananampalataya po natin, na pagkatiwalaan ka ho dyan, sa'yo doon, magkakaroon tayo ng karanasan doon, ano, ng lakas na makakatulong naman sa atin sa mas mabibigat pa na pagsubok sa atin hong buhay, pananampalataya. Kaya nga ho, kumusta ho yung pananampalataya natin? Kasi sabi nga po, ang dali hong sabihin may pananampalataya ka, pero nasaan? Naalala ko yung sa Santiago, ano po, sabi po doon, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang kalakip na gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. So doon tinutukoy po yung 2 klase ng pananampalataya, isang tunay at hindi, isang may evidence at isang wala, palipad hangin lang,
bunganga lang. Di ba yung tipong sasabihin mong, ako naman kahit naman ako'y garini, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Kahit naman ako hindi nagsisimba, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Ano hindi nakakalimot? Hindi ka na nga nagsisimba eh. Paano hindi nakakalimot? Nasasabihin mo, kahit naman ako'y garining hindi umattend ng Bible study. Ako naman sa Diyos, yung pananampalataya ko naman, hindi nagbabago sa Diyos. Hindi ka na nga umaattend eh. Anong klaseng pananampalataya meron ka? Hindi ka lumalapit sa Diyos. Ito, merong ebidensya. Pananampalataya hong nakikita sa gawa, naninindigan. Di ba, meron nung pressure doon sa lugar ho kung saan sila naroon. Hindi ho sila taga roon. Anytime mo, isang pagkakamali, pwede kang pugutan ng ulo, pero hindi ho sila natakot na sumuway. Di ba, takot nga ho si Ashpenas, ano na lang sasabihin ng hari? Baka mapahamak ako dyan, ako masisi, mapugutan pa ako ng ulo pag nakitang hindi kayo malusog. Pero alam niyo ho yun, nanatili hong nagtitiwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, kung anong meron ho sina Daniel, yun ho yung kanila hong pinanindigan. Na kahit anong mangyari, eto, hindi kami titikim yan. Narinig nyo na ho ba yung gray areas? Yung compromise. Pag sinabing compromise, di ba yung napasubo ka na, napakompromiso ka na, kaya hindi ka makakaatras. Kasi nandiyan dyan na eh. Alam nyo yung black and white? Kunwari po, ito ho yung white, then black, yung gray areas ho, narinig nyo na, yung gray. Ito po yung white, ito yung black, so sa gitna, gray. Pag sinabi yung gray areas, hindi mo parang kasalanan na ba to or hindi pa, parang munti ka na, ganyan. Mako-compromise ako pag nagpunta ako sa gray area. Saan ba ako? Dito ba ako? Tutungtong ba ako dito sa gray area? Di ba, wag ka nang tutungtong dyan, manatili ka na sa white. Kasi mas safe doon. Wag ka dyan sa danger zone. Ito yung sina Daniel, hindi ho sila kumompormiso. Nanindigan ho sila kahit utos ho ng hari. Hindi ho sila pumayag sa gustong mangyari ng hari. Ito makikita ho natin, ito ho yung ginawa pa sa kanila. Hindi lang ho sa pagkain, makalipas ho ang 3 taon, sila po ay humarap na sa hari para makita ho yung resulta ng kanila pong pagsasanay. Alam nyo, makasama ho din ng mga manghuhula, encantador, So yung astrology, yun ho yung mga tinuturo eh. Ini-influensya ho sila. So alam nyo, hindi lang ho sa pagkain eh. Ito ho yung ginawa ho sa kanila ho ni Nebuchadnezzar, pinalitan ho yung kanilang pangalan. So meron nung ginagawa, indoctrination, meron nung gustong tanggalin sa kanila, alisin ho yung kanilang pananampalataya sa Diyos, sa nag-iisang Diyos, at palitan ho ng mga Diyos-Diyosa ng Babylonia, palitan ho yung way of living, way of eating, yan ho yung gusto ho ni Nebuchadnezzar. Kaya po si Daniel, and his friends were given, carried a meanings associated with a different Babylonian deity. Diba? Pinalitan po. Kaya po yung Daniel, si Daniel po, pinalitan ho ng pangalan na Belteshazzar. Pinalitan ho siya. Pansin niyo si Sarah. Diba? Sarai, ginawa ho ng Diyos na Sarah. Si Abraham, ginawang Abraham po. Bilang tanda ho, di ba, ng pagsama ho ng Diyos, ng pagpapala ng Diyos, bilang ho, pangako ng Diyos, ito, dahil sa pangako ko sa iyo, Abraham, gagawin kitang ama ng maraming bansa, ito, magiging Abraham yung pangalan mo. Napakahalaga ho nito, kasi itong si Nebuchadnezzar, pinalitan niya ho ang pangalan ho ni Daniel. Alam niyo ho bang ibig sabihin ho ng Daniel? Yung L po doon, sa huli ng Daniel,
Elohim, dun ho kinuha yon. Ang ibig sabihin po niyan, God is my judge. So pinalitan ho nila ng Belteshazzar. Yung pangalan ng Daniel, na ang ibig sabihin ho ng Babylonian name na Belteshazzar, ay yung Diyos-Diyosan ho na Bel protect his life. Diba? Isang Diyos-Diyosan ho sa Babylonia. Pinalitan na ho yung Daniel, nang ibig sabihin ho, Elohim, God is my judge. Ganun ho yung ginawa ho sa kanila, hindi lang ho sa pagkain. Diba, meron nung inano ho sa kanila, kahit ho yung mga kaibigan ho niya, lato ng pangalan nila ay may kahulugan ho sa Hudyo, pero pinalitan po nila pinapalitan ho ni Nebuchadnezzar ng pangalan ho sa Babylonia, So, sabi po doon, first, the king sought to change their thinking by requiring that they should study under astrologers. Yun ho yung ginawa ho sa kanila. Yun po yung goal ni Nebuchadnezzar, changing the way of their thinking, eating, and worshiping that would change their way of living also. Para makalimutan na, ito yung Diyos nyo, wala na yung Diyos ng Israel, hindi na. Yun, makikilala nyo ng Diyos ay yung mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Ito na rin yung magiging gawin nyo. Ito na rin yung sasambahin nyo. Ito na rin yung gagawin nyo. Kakain na rin kayo ng mga pagkain naghandog sa mga Diyos-Diyosan namin. Kagaya na rin kayo ng mga manghula, ng mga engkantador. Yan na rin yung gagawin nyo. Pero iba ho ang ginawa ho sa kanila ho ng Diyos. Diba, 10 times so na mas magaling sila kaysa ho doon sa mga ibang kabataan. Binigyan ho na kakayahang mag-interpret ng panaginip si Daniel. At dito na ho nagsimula, kabataan pa rin ho siya, after ho nung 3 years, na pagtitrain ho nila, nandun na ho sila, umarap na ho sila sa hari, at nandun na po. At ito isang araw po, nagkaroon ho ng panaginip si Nebuchadnezzar, si Haring Nebuchadnezzar, at pinatawag niya ho lahat ho ng mga manghuhula, engkantador, mga astrologers, Sabi niya, merong pabuya ang makakahula ng panaginip ko at magpapaliwanag. So yung kondisyon niya po, huhulaan, sasabihin kung ano yung panaginip, saka ho ipapaliwanag. Nag-alibay po yung maraming pasikot-sikot, dito sa kwento, sa isang chapter po, pasikot-sikot po yung sinasabi ho noong mga manghuhula, ng mga astrologers, ng mga engkantador, naasar na ho si Nebuchadnezzar. Pinapahaba nyo lang para hindi kayo mapatay, kasi kung hindi ho nila may papaliwanag, papatayin ho sila, yun ho yung kapalit. Kaya umamin ho yung mga engkantador, yung mga manghuhula, wala naman nung dito sa balat ng lupa na kahit sino na makakahula ho ng panaginip nyo, tapos saka ipapaliwanag. Kaya nagalit ho si Nebuchadnezzar, ginawa niya, tinawag niya ho si Ariok, sabi niya, pugutan ng ulo yung mga yan. At isang araw nakita ni Daniel, sabi niya, anong nangyari? Bakit biglang galit na galit yata ang hari at nagdesisyon siyang papugutan ng ulo yung mga taong tinuruan niya, pinatrain niya ng 3 taon. Tinuruan, hinasa, din papapugutan ng ulo sa sobrang galit. Sabi niya, kasi ganito na naginip ang hari. Sinabi ni Haring Nebuchadnezzar na kung sino makakapagpaliwanag, na may merong gantimpala. Pero kung hindi nila masasabi kung ano yung panaginip at may papaliwanag ito, sila'y papatayin, kaya iyan, pupugutan ng ulo. Ayun, sabi niya, teka lang muna, bigyan mo ako ng panahon at mananalangin ako sa Diyos at haharap ako sa hari upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sa madaling salita po ay sinabi ho ni Daniel, mahal na hari, ito ho yung panaginip nyo. At ipapaliwanag ko sa inyo kung ano hong ibig sabihin yan. Kaya po anong nangyari, hangang-hanga ho talaga yung hari ho kay Daniel. Ito ho yung sinabi ho ni Daniel,
Sabi po dito, pagkatapos bumalik si Daniel kay Ariok, ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayo ng Babylonia, sinabi niya, huwag mo munang patayin ang mga matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip. Dali-daling iniharap ni Ariok si Daniel sa hari. Sinabi niya, mahal na hari, narito po ang isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda. Siya po ang makakapagpaliwanag sa inyong panaginip. Si Daniel na tinatawag na Belteshazzar ay tinanong ng hari, masasabi at may papaliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip? Sumagot si Daniel, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi may papaliwanag ng sino mang matalinong tagapayo, engkantador, salamangkero o manghuhula. Ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at pinakikita niya sa Haring Nebukadnezar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo'y natutulog. Yan ho, ano pong ginawa ni Daniel? Inintroduce niya po ang Diyos kay Haring Nebukadnezar. Sabi niya, wala hong kahit sinong tao ang makakapagpaliwanag, makagagawa ho ng gusto nyo. Actually, hindi naman ho ako. Ang Diyos ho ang magpapaliwanag ho sa inyo. Ang Diyos ho ang nagbigay ng panaginip pong yan para ho sa inyo. At ito ho yung kanyang pinapasabi. Yan o, ito ho, sabi niya ho, ito ho ang gustong alamin ng hari. Ito ho yung gusto niyong alamin. Walang sino manong matalinong tao, tagapayo, engkantador. Diba? Kahit ho sino dun sa tinirin nyo, ng 3 taon, wala hong kaya. Kasi bakit ho? Meron pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at pinapakita niya sa Haring Nebukadnezar ang mga mangyayari sa darating na panahon. Di ba sinabi niyo, meron isang Diyos. Di ba hindi ho yung mga Diyos-Diyosan ng Babylonia, meron hong isang makapangyarihang Diyos ng kalangitan. Yun ho yung sabi ho ni Daniel. At sa madaling salita, na ipaliwanag niya po sa hari ang kanyang panaginip. At dahil po doon, ito ho yung nangyari. Na ipaliwanag ho, nasabi ho ni Daniel kung ano ho yung panaginip po ng hari. Then, ipinaliwanag niya ho. At ito po yung ginawa ni Haring Nebukadnezar. Yumukod si Haring Nebukadnezar, nalapat ang muka sa lupa, nagbigay galang kay Daniel. Grabe ho, kabataan ho ito, yung hari ho, yumukod sa kanyang harap. At inilapat ang muka sa lupa. Lumuhod sa harap ni Daniel, nagbigay galang. Ibig sabihin, namanghaho siya sa Diyos dahil ho sa sinabi ho ni Daniel. Dahil naipaliwanag ho ni Daniel. Bilib na bilib ho itong si Haring Nebukadnezar. Pagkatapos, iniutos niyang handugan ito ng inseso at iba pang alay. Sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Iyan na ho. Nagbunga na ho yung pananampalataya ho na meron ho si Daniel. Yung hari na maraming Diyos-Diyosan, kinilala po ang Diyos ni Daniel. Sabi, tunay nga na ang Diyos mo ang pinakadakila. Luhod ho si Nebukadnezar sa harap po ni Daniel. Sabi po din, siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. So pinarangalan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo ng Babylonia. Hiniling naman ni Daniel sa hari na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay gawing tagapangasiwa sa Babylonia upang siya'y makapanatili sa palasyo ng hari. So dito ho nagsimula pa lang ho yung kwento.
ng pagiging opisyal ho ni Daniel. Grabe ho, papapakanta ka na lang ho dito kay Daniel. Ito ho yung, nasa iyo na ang lahat. Diba? Ito ho yun. Diba? Matipuno. Matalino. Diba? Grabe ho yung kanyang karunungan. At meron hong Diyos, na meron hong pananampalataya, na kahit ho ang hari, kaya ho niyang suwayin ho ang utos para ho sa Diyos. Kaya niya hong manindigan. Ilan ho sa atin ang kayang manindigan ho sa pananampalataya? Nilamon na ho ba tayo ng sistema? Ilan ho sa atin, yung hindi ho nakakalimutan na siya ay Kristiyano? Ilan ho sa atin yung Sunday Christian lang? Di ba, na pag Lunes hanggang Sabado, half-breed ka. Di ba, yung half-breed ka? Kasi iba kapag Sunday, para kang yung may halo dito, na, di ba, papunta ka ng church. Pero pagdating mo ng ibang araw sa school, sa trabaho, hindi ka na Christian. Ito si Daniel na andun sa lugar kung saan puno ng kasalanan. Meron ng Diyos-Diyosan. Pero kahit sa simpleng pagkain, hindi siya na-tempt sa pagkain ng hari. Hindi siya natukso. Alam niyo, kapag kain lang naman eh. Di ba kung tutusin, sabihin niya, pagkain lang to, matikman nga. Kahit yung pamumuhay, lahat yung mga ino-offer sa kanila, magaganda, pero hindi nila kinalimutan ang pananampalataya po nila. Yan yung unstoppable. Diba kahit doon sa gitna ng Babylonia, nananatili yung pananampalataya sa Diyos. May pagkakataon nandun tayo sa gitna ng Babylonia. Nararanasan natin, nandun tayo sa gitna ng Babylon. Meron Nebuchadnezzar. Meron pressure na minsan tatanggalin yung pananampalataya mo sa Diyos. Meron influence. Naalala ko yung sabi ni Pablo sa taga-Corinto. Si Pablo, nagmi-mission, palipat-lipat siya ng lugar. Umalis siya ng Corinto, pagbalik niya, nagulat siya. Kaya sinabi niya, ngunit malugod ninyong tinatanggap ang mga nangangaral ng ibang Jesus kaysa itinuturo namin sa inyo. Tinatanggap ninyo ang maling aral at espiritu na iba kaysa itinuro namin sa inyo. Yun yung sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto. Pero naalala daw niyo itong si Daniel. Wala kanitong bayan. Imbis magmukmok. Di ba, imbis alalahanin, paano ba ako makakauwi? Sige nga, pagbigyan ko na lang yung hari sa gusto niya. Baka makauwi pa ako, baka palayain kami. Ilan sa atin, nasa gitna po ng Babylonia, magiging Daniel tayo. Hindi natatangay ng agos. Ilan sa atin ang kayang harapin ang kamatayan para sa Diyos? Kamatayan ito kasi si Daniel hindi sumusunod eh.
Hindi ho siya natakot na mag-request kay Ashpenaz. Kung sinumbong ho siya nun, ayaw sumunod ng mga to, ayaw kumain ng pagkain ho ninyo. The start po, si Daniel tumutungo sa Babylonia, hindi ho siya natakot kahit kanino. Nag-against ho siya sa flow. Sabi ho ng Roma, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ang mundong ito'y bulok. Diba kaya ho, ewan ko na lang ho kung hindi ho kayo may inspire sa kwento ho ni Daniel. Sa buhay ho ni Daniel. Kaya nga ho sabi ho nung isang pastor, kung meron ho tayong i-example, wala naman nung masamang tumingin ho doon sa mga tao na talaga hong binago ho ng Diyos ang buhay at meron ho silang patotoo na talaga pong sila po ay nabago ho ng Diyos. Kaya lang kung merong best of the best, Hall of Faith, Heroes of Faith, di ba kung meron kang magiging superhero na titingnan mo, ito yung faith, ito yung kanyang paninindigan, ito yung kanyang ginawa, ito yung kanyang pakikipaglaban para sa Diyos, ito na ho yun. Isa na ho dito si Daniel. Bukod po dun sa tinalakay ho, nung mga naunang nagturo sa unahong gabi ho natin, kina Moses ho, diba? Kumusta ho tayo? Kabataan ho ito. As in kabataan ho. Grabe ho yung tapang. Grabe ho yung paninindigan. Pinalitan na ho yung pangalan para malimutan ho kung sino sila. Pinapapalitan ho yung pagkain, inooperan ho ng maganda. Yun ho tayo minsan, Pag naoperan ka ng maganda, pag nagkita ka ng maganda, nakakalimutan mo na kung sino ka sa harapan ng Diyos. Di ba magtataka minsan magtataka ho yung, Christian ka pala. Ito ho, iba. Napaluhod ho yung hari, subsub ho yung mukha sa lupa. Grabe pala ang Diyos mo, Daniel. Hangang-hanga ho siya si Haring Nabukadnezar. Kaya ho ang totoong may pananampalataya. Di ba pag meron nung nakita ho sa yung pananampalataya, dun, kung nasa saan ka ho, meron ho yung epekto sa iba. Kaya nga ho, more than conqueror. Di ba na-conquer niyo si Haring Nabukadnezar? Hindi niya ho sinakal o manampalataya ka sa Diyos ko. Hindi ho ganun Pinakita niya lang ho kung anong pananampalataya meron siya. Pagkatapos, ito na ho. Nanampalataya din ho si Nabukadnezar. Na-realize niya na grabe pala ang Diyos mo, nakahihigit dun sa mga kinikilala kong Diyos. Grabe ho itong si Daniel, pinalitan na ho yung identity. Wa-epek ho. Hindi niya ho talaga nakalimutan. Minsan ho tayo, pag nahirapan ho tayo, Panginoon, wait lang ha. Sorry po. Nagipit lang po. Kailangan ko muna pong di ba? Kailangan ko muna pong sumunod, Lord, sa kalakaran. Ako na lang po ang hindi sumusunod. Si Daniel ho, hindi. Tingnan ho natin,
Tapang ho nitong si Daniel. Minsan pa ho'y na naginip ho si Nebuchadnezzar, at pinaliwanag ho ulit ni Daniel. Sabi niya, kakain ka ng damo sa gubat, magiging parang asal hayop ka. Nangyari ho yun, naging kuko, para yung kuko niya ho, para naging kuko ng ibon, humaba po yung buhok niya. Diba, nagbago, nawala ho siya sa sarili. Dahil ho naging palalaw ho itong si Nebuchadnezzar, naging mayabang ho uli siya. Pero in the end, kinilala pa rin ho niya ang Diyos. So, nawala na ho itong si Nebuchadnezzar, napalitan na ho ni Haring Belshazzar, yung anak. At, so nakalimutan na ho si Daniel, wala na sa eksena si Daniel. Kaya lang isang araw ho, nang si Haring Belshazzar ay pinakuha niya ho yung mga sisidlang ginto na nakuha po sa Juda, sila ho ay ginamit niya ho yung mga nasamsam po galing sa templo sa Huda, sa Jerusalem, pinakuha niya mga ito upang inuman niya ng mga tagapamahala ng kaharian, ng kanyang mga asawa, ng mga asawang lingkod. Dinala naman nila sa bulwagang pinagdarausan ng handaan ang mga kagamitang ginto at ilak na sinamsam mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem at ininuman nila ang mga ito. So kinuha ho yung mga gamit sa templo, yung nasamsam po sa Jerusalem, at ginamit po nila na inuman. At habang sila po ay nagkakasiyahan, nagpupuri ho sila sa kanilang Diyos-Diyosan habang gamit ho yung mga kagamitan sa templo galing sa Jerusalem. At bigla hong meron pong lumitaw na kamay sa pader at nagsulat ho. Ito yung nakasulat, Mene Mene Tekel Parsin. Nangilabot ho lahat, nangilabot ho si Belshazzar. Hanggang sa sinabi ho ng reyna, nung panahon ng iyong tatay, nung panahon ni Haring Nebuchadnezzar, merong isang bihag galing Huda na nakakapagpaliwanag ng mga panaginip. Na kayang ipaliwanag ang pangyayaring yan. Kaya ipinatawag ko at sinabi, ikaw pala si Daniel. So, anong nangyari po, sabi nung reyna, yung panahon ng tatay mo ni Haring Nebuchadnezzar, merong isang bihag mula sa Huda na nakakapagpaliwanag ng mga panaginip. So, pinatawag niya si Daniel. Then, sabi niya, merong mga sulat sa pader. May kamay na lumitaw, nagsulat sa pader. Ito yung nakasulat, Mene Mene Tekel Parsin. Pinaliwanag ko ni Daniel, ang ibig sabihin nito, ang Mene ay nangangahulugan na bilang na ng Diyos ang natitirang araw ng paghahari mo dahil wawakasan na niya ito. Ang Tekel ay nangangahulugan na tinimbang ka ng Diyos, ngunit napatunayang ikaw ay nagkulang. Ang Parsin ay nangangahulugan na ang kaharian mo'y mahahati at ibibigay sa Media at Persia. At noon din po, after po noon, nangyari ho ito. Nasakop po ng Media Persia, ito pong Babylonia. So ito na ho, at ang naging hari po dyan ay itong si Haring Darius. Kita nyo, pailang hari na? 3. Pero si Daniel hindi nagbago, hindi nyo nakalimutan yung kanyang pananampalataya sa Diyos, yung kanyang paglakad sa Diyos, diretso. Diba? Parang kahit sinong hari pa yan. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 namamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari, at isa rito si Daniel. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin.
Kaya't sinabi nila, wala tayong maiibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario, kami po ang mga tagapamahala ng kaharian ng mga pinuno ng mga rehiyon, at mabuti po'y ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Kaya, mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya't nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. Siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo, at ihahagi sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito. So grabe ho yung ginawa. Wala ho silang makita kay Daniel, kaya sinilip po nila, ito si Daniel, yung kanyang ginagawa sa kanyang Diyos, ito dito natin siya sisiluin. So inilinlang ho nila yung hari na maggawa po ng kautusan na wala, 1 buwan, 30 days, walang sasamba sa kanilang Diyos. Maliban sa hari. At nung nalaman ni Daniel na nalagdaan na ho, naselyuhan na ng hari, ano ang ginawa niya? Nalaman na ho, pero hindi ho siya nag-back down. Pag uwi niya, mas lalo siyang nagpasalamat sa Diyos na nalangin. At doon pa ho, sa harap ng bintana. Hindi ho nagtago, hindi ho nabahag ang buntot. 3 times a day, kung paano, ayun ho Hindi ho nagbago yung kanyang pananampalataya. Nung wala pong kautusan, napapatayin yung mga mananalangin sa kanilang Diyos, susuway dun sa kautusan. 3 times a day ho siyang nananalangin. At nung meron na ho kautusan, yun pa rin no, 3 times a day pa rin. Yan ho si Daniel. Kaya nga ho, from exile to excellence. Hindi ho nagbago ho yung kanyang paninindigan, hindi ho nagbago ho yung kanyang identity. 3 hari na po, pero ang Diyos na sinasamba niya, di ba, yung impluwensya ho nung kaharian ng lugar, wala ho sa kanya, nakapokus lang ho siya sa Diyos. Kaya nga ho, grabe ho, more than conqueror. Makikita ho natin ho dito, sa buhay ni Daniel, na-conquer niyo ho yung 3 hari. Napakilala niya ho yung Diyos. Si Nebuchadnezzar ho, nagpalabas ho ng kautusan na kailangan ng sasambahin lang yung Diyos ni Daniel nung namangha ho siya. At eto na ho, nalungkot ho si Dario kasi kaibigan niya ho si Daniel Magaling ho siya tapat ho siya sa paglilingkod. Kaya lang wala ho siyang magagawa. Kasi naselyuhan na ho, ang utos ng hari hindi mababali. So itinapon ho siya sa kulungan ho ng leon. Kasi sinumbong na ho siya. Sabi niya, di ba ho, nagpatupad ho kayo ng kautusan, eto na ho, si Daniel ho hindi sumunod. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maliligtas si Daniel na magkaroong muli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel. Lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media Persia na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Di ba, gustuhin mang iligtas ng hari si Daniel, wala na ho. So dahil dito iniutos ng Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon.
Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinakpan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi na sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niya ring paaliw. So nalungkot po talaga yung hari para kay Daniel. Kinabukasan maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan, ni nagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit alumang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kaniyang Diyos. Ang mga nagbintang kay Daniel ay pinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. Pagkatapos, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Utos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman, hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Grabe ho Ewan ko na lang ho kung hindi ho kayo ma-inspire dito ho sa buhay at pananampalataya ho ni Daniel. Sabi ko nga ho sa inyo, hindi niya ho kinalimutan kung sino siya, kung ano yung pananampalataya niya, kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Simula sa Haring Nebuchadnezzar hanggang dito sa Media Persia, kay Dario at kay Ciro. Nandiyan na ho yung kautusan, papatayin na naman. Pero hindi ho siya napigilan na ipakita ho yung kanyang pananampalataya. Ilan ho sa atin ang takot ho na ipakita ang ating pananampalataya. Naalala ko si Pastor Sedo nung hindi pa ho siya Christian, inaaya ho siya sa church, sa loob. Ayoko dyan pare. Ang haba ho ng buhok niya. Rakista ako pare, baka masunog ako dyan. Nakakahiya pare, ano namang sasabihin ng mga katropa ko na ako ay banal. Diba? Ilan ho sa atin ang duwag pagdating ho sa paninindigan sa Diyos. Nasa gitna ho ng Babylonia, tangay ka ho ng agos. Diba ilan ho sa atin? Diba ang takot hong iwanan ho ng kaibigan pag nanindigan ka sa pananampalataya mo? Diba takot kang baka hindi po ako ma-promote sa trabaho ko pag pinanindigan ko ang aking pananampalataya. Ito nga hong si Daniel lagi yung nasa high-ranking official. Sumusunod ho ito sa Diyos. Hindi ho takot sa kanino man.
Diba, yung pananalangin niya, yun yung sikreto eh. Gusto mo bang maging unstoppable? Diba, yung connection mo sa Diyos, ayusin mo. Connection mo sa Diyos, kailangan stable. Hindi ho nagbabago 3 times a day. Yun pa rin ho, nung walang threat, nung may threat, yun pa rin ho yung ginagawa niya, humarap pa ho sa bintana. Kaya pagtingin ho nung mga nag-aano sa kanya, nakita niya, huli to. Hindi man lang nagtago. Pwede namang doon na lang sa sulok. Kaya lang ho, ito si Daniel alam niya ho, kung sino ho ang kanyang Diyos. Alam niya ho kung sino yung kanyang pinapanampalatayanan. Kaya ho siya unstoppable. Diba? Kaya ho yun ang tanong sa atin, gusto mo bang maging unstoppable? Kagaya ho nung ni Daniel. Lapit ka ho sa Diyos. Ito ho sikreto niya, pananalangin, connection ho sa Diyos. Hindi ho siya nakakalimot. Kung meron ho siyang loyalty, wala hong iba kundi sa Panginoon. Kanino ka ho loyal? Sa boyfriend mo? Sa girlfriend mo? Diba? Kanino ka ho loyal? Sa mga bagay ho na komportable ka? Ito si Daniel, wala hong ibang loyalty na meron siya kundi ho sa Diyos. Pinanindigan niya ho. Sabi ko, hindi niya ho kinalimutan kung sino siya. Yung identity niya as follower ng Diyos ng Israel. Hindi ho siya na-compromise. Hindi ho siya natakot. Lahat na ho, ginawa ho sa kanya. Pero hindi ho siya nabago. Diba kaya nga sabi ko sa inyo, ilan ho sa atin ang half-breed? Yung nagbabago ho, di ba? Pag napunta ka sa hindi ako Christian, hindi ako ano. Nakakalimutan ho na ikaw ay mananampalataya pala ako. Grabe ho yung kanyang pananalangin Kaya nga sabi ko, ang dali ho maging Kristiyano ngayon kumpara ho noon. Wala hong leyon nakakagat sa'yo pag nag-pray ka. Pero alam mo yung magpe-pray ka lang sa pagkain, sabi nga nagiging paniki ka. Ba't ako? Pastor, ba't ako? Diba, magpe-pray lang ng pagkain, nahihiya ka pa. Maglilid lang ng prayer, nahihiya ka pa. Nung time mo nila Daniel, papatayin ho. Lagi yung may threat, pero hindi ho natatakot na piliin ho ang Diyos. Minsan ho tayo nahirapan lang. Dali mo nang iwanan ang gawain. Minsan ho na-correct ka lang. Di ba? Hindi ka na ho sumunod ho sa pinagagawa ng Diyos sa'yo. Kaya nga ho, laging tanong natin, pag nag-iisa ka na ba, susunod ka pa rin ba? Magpapatuloy ka pa rin ba? Ito hong si Daniel, wala hong takot. Di ba? Minsan nag-iiba tayo ng identity. Sa umaga, si Samson ka. Sa gabi, si Delilah ka. Iba ho yun. Ayaw ho ng Diyos yun. Kung Christian ka, Christian ka. Kung tagasunod ka ho ng Diyos, sumunod ka. Kahit nasa saan ka pa. Kahit nasa gitna ka ho ng Babylonia. Kahit ho nasa kulungan ka ho ng mga leon, ang Diyos ho magliligtas ho sa'yo. Kayang patikumin ng Diyos ang bibig ho ng mga leon. Yan pa kayang bunganga ng asawa mo ang hindi? Di ba? Minsan takot ako, baka
dinadakdakan ako ng asawa ko pag inuna ko ang gawain ng Panginoon. Hindi, huwag ka matakot. Papatikumin ho yan ng Diyos. Di ba, minsan takot ho tayo sa sasabihin ho ng iba. Baka mapulaan ako. Sasabihin, hindi na ako balanse. Pag tumodo ako sa paglilingkod sa Panginoon, yun ho tayo, minsan takot ho tayo sa kung anong comment ng iba sa atin. Pero hindi ka ho natatakot, hindi ka ho nahihiya sa harapan ng Diyos na ang ibibigay mo ay pagsunod na tira-tira. Pagsunod na paalaalangan. On and off. Inconsistent. Kaya ho, salamat ho sa buhay ho ni Daniel kasi meron ho siya talagang apoy ho na dala-dala ho sa atin. Sabi ho doon, his loyalty to God was unwavering and he was willing to face any consequences for his faith. Yan ho si Daniel, Ito ho yung iiwanan ko ho sa inyo. Are you willing to face any consequences for your faith? Handa ka ho bang mananindigan? Handa ka ho bang malagay sa alanganin, masangkalan ho? Sa kahihiyan dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, masangkalan ho sa panganib. Alang-alang ho sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya ho, unstoppable ho tayo pag connected ho tayo sa Diyos. Kaya ho, unstoppable ka dahil ang Diyos hindi ho tumitigil sa buhay mo. Hindi ho siya tumitigil ho sa buhay natin. Kaya ho, panalo si Daniel. Hindi ho niya nakalimutan ho ang Diyos. Hindi niya ho nakalimutan lumuhod, manindigan, magtiwala sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating pong lahat. So, inaanyayahan ko ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Tayo ho'y manalangin. Lumapit ho tayo sa Diyos. Panginoon, maraming salamat ho ngayong gabi, O Diyos. Sapagkat binigyan ho mo kami ng apoy ng pananampalataya sa pamamagitan ho ng kwento ho ni Daniel bilang isang kabataan na hindi ho natakot manindigan. Sa kahit ho kaninong hari, hindi ho natakot kahit ho gipitin sa kanyang panunungkulan. Sa kanyang nasa paligid. Hindi yun natakot na harapin ang lahat ng consequences dahil sa paninindigan sa kanyang pananampalataya. Panginoon, dalangin ko po na tulungan niyo ho kami, O Diyos, na magkaroon ho ng ganitong klase ng pananampalataya na willing hong mag-sacrifice, willing hong mahirapan, na sa gitna ho ng Babylonia ng aming buhay, magiging Daniel po kami. Na kahit ho sa kaharapin ho ang kulungan ng mga leon, magiging Daniel ho kami, O Diyos. Panginoon, kagaya ho ni Daniel, pinanindigan niya po yung kanyang pananampalataya. Hindi ho siya natakot. Wala hong nakalagay po, Panginoon, doon. Kung ano ho yung kanyang reklamo. Kung ano ho yung kanyang reaksyon. Ang sa kanya lang ho, itapon siya kung itapon sa kulungan ng leon. Ang mahalaga, siya po ay makasunod ho sa inyo. Kaya ho, Panginoon, sa amin hong pag-uwi, baunin po namin, O Diyos, ang tapang, ang paninindigan ho, na kagaya ho ng kay Daniel.
At tulungan niyo po kami na magkaroon ho ng pagnanais sa amin pong mga puso na tapusin po ang series ng buong sambang gabi, Panginoon. Magpakilala kayo, Panginoong Hesus, ng Biblia na siyang unstoppable, Panginoon, sa amin pong buhay. Kayo ho, na Diyos na bumaba sa langit. Kayo ho na Diyos na naparito sa lupa, nagkatawang tao, namatay sa krus, nalibing, ngunit hindi na natiling patay, bagkus na buhay, upang magkaroon ho kami ng buhay na walang hanggan, nagkaroon ho kami ng pag-asa. Kaya po, Panginoon, buong puso ho kami nagtitiwala po sa inyo. Panginoon, ang lahat ho ng naririto, mapabago man po, O Diyos, o mga matatagal na, bigyan niyo ho ng pananampalataya. Bigyan niyo ho, matagpuan ho kayo, magkaroon ho ng kaligtasan. Panginoon, totoong paggalang, Panginoon ho, isang pananampalatayang may ebidensya at nakikita ho sa pamumuhay, O Diyos. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Tunay nga pong kayo'y mabuti. Kayo ho ang Diyos na nagliligtas ho sa amin sa anuman pong threat, Panginoon, sa anuman hong kagipitan. Kayo po'y Diyos na maaasahan. Salamat po, Panginoon. Wala ho kayong katulad. Sa inyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri at pagsambat, pagdakila at pasasalamat sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat.